ating offertory sa offertory book. Okay, so meron po tayong mga Bible. Makipagbukas po tayo sa Genesis 4, verse 2 to 6. Nandiyan po na po tayo. Genesis chapter 4, verse 2 to 6. Sabi po ito, later she gave birth to his brother Abel. So Abel kept flocks, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, you will not be accepted. But if you do not do what is right, Cain is crouching at your door. He desires to have you, but you have mastered him." Amen. Pinagpalan po ng salita. May ilang pong verse. Ayan. So, pag-aaralan natin yung two offerings ng dalawang magkapatid. Si Abel at si Cain. So, si Abel, siya po ay isang shepherd. Samantalang si Cain mo, yung pangalan na anak nila Adam and Eve, siya naman po ay farmer. So, makikita natin dalawang offering, may isang offering ng isa, tapos yung isa rin, pero magkaiba sila, di ba? Yung isa, yung kuya, yung panganay, siya of the fruits of the soil, yung pangalawa naman po ay fat portions of the firstborn of his flock. Isang offering nakatagpo ng pabor sa Lord at yung isang offering ay disapproved. So, tingnan natin. Makikita natin dito yung dalawang bagay about sa Panginoon. Ano ba yung offering na gusto niya? First one, and give God's instruction. Yan. Pangalawa po ay God's standard sa offering. So, let's discuss first yung God's instruction. Ang Diyos po, isa sa magandang character po ng ating Panginoon, He is very detailed at His instruction. He is very clear sa kanyang mga tao. Kung babasahin niyo po yung Old Testament, yung mga Israelites, sabi ng Panginoon, sa pag mag-offer kayo, first offering, dapat no defect, dapat ganito yung paraan ng pag-offer. Hindi lang sinabi ng Lord kung ano yung dapat nilang i-offer, kundi paano ba nila i-present yung offering na yun. And even sa grain, paano i-offer yung bird, paano yung sa sin offering. God is very detailed, di po ba? Sa mga Israelites, paano kayo mag-offer sa akin? And if we would remember sa Noah, yung sa Noah's Ark nga, nagbigay si Lord ng instruction paano niya i-build yung ark. Doon yung measurement, talaga nasa sa system. And same as yung sa Jericho wall, kung paano niya i-instruct sila, Joshua na, ganito gawin nyo. Inuwalay na kayo, hindi ko kayo sa itong araw. So, it's very detailed, very clear. Yun po ang isang characteristic ng ating Panginoon. So, ganoon din po. Sa dalawang magkapatid, makikita natin that it is possible na si Cain at si Abel ay nakatanggap ng instruction sa Panginoon kung paano sila dapat mag-offer. Kung ano yung dapat nilang i-offer. Pero, ang nangyari, si Abel ay approve ng Lord, samantalang si Cain hindi. It's possible na sa instruction ng Lord ay hindi nagawa ni Cain. Maaaring the way niya i-present yung offering niya, o maaaring yung binigay niyang offering ay hindi yung the best para sa Panginoon. So, sabi ko dito sa chapter, sa 3 ng word, if you do what is right, will you not be accepted? So, makikita natin that there's something wrong, o merong bagay na na-miss out si Cain, hindi niya nagawa. Because the Lord is approving. And the Lord says, if you do what is right, will you not be accepted? So, makikita natin dito, yung instruction ay sinunod na kanyang kapatid. So, pangalawa po ang God's standard. Isang standard ng Panginoon, yung offering, ay makikita natin na talagang yung offering is the best. Kasi nga, panawasin natin, yung mga sa report, dapat walang epekto, walang sakit, hindi delay. So, pagkain yung the best. Yung dalawang offering na magkapatid si Abel, in-offer niya yung fat portion at yung firstborn. Pag sinabing firstborn, ito yung una pa na. Kumbaga, ito yung pinaka-the best firstborn.
Kung mababasa natin sa Bible, the Lord wants na sabi niya sa mga Israelita, kapag sinila po kayo sa lugar na plenty yung land na yun, yung first harvest nyo, dapat ibigay nyo sa akin. Abel gave fat portion and yung kanyang firstborn of his flock. Meaning that Abel gave his best offering to the Lord. While Cain, sabi dito, Cain gave some of the fruits of the land. So, ibig sabihin, possible na yung fruit na yun is parang extra lang. Or parang sila na lang. O maaaring hindi siya the best. For example, may damage, may damage. So, siguro sabi, hindi naman mapapansin. Pero, makikita natin na yung kung paano in-elaborate yung offering ni Abel compared kay Cain. Cain offered some of the fruits of the land, while Abel offered fat portions, and he offered yung firstborn of his flock. So dito makikita natin yung difference, how they offer to the Lord. Abel offered the best, while Cain offered kung ano lang yung extra, kung ano yung na ibigay sa Panginoon. So, ayun po. Ayun po yung dalawang makikita natin. Bakit Abel ang siya in-honor ng Lord sa offering? Sa ating pong buhay, ganoon din po sa atin. The Lord is giving us actually instruction kung paano tayo mag-offer sa Kanya. For example, when it comes to our money, the Lord commanded us na dapat we will give 10% of our tithe. Amen po ba? And kapag sinabi ng word doon, hindi ko sinabi 9% na or 8% na. First, I will give 8% of my tithe. Kasi may mabayaran pa ako. Lord, okay na po ba yung kahit mga 8%? Kahit ibigay mo yan, halimbawa, malaki yung tax, yung 8% na yun ay napakalaki. Kahit bigay mo yan, ayun pong ibibigay natin sa Panginoon, ay hindi pa rin marulunod ng Diyos. Because we fail to meet yung nais ng Panginoon, which is give 10% of our tithe. Isa sa kinuman niya. Another thing na sinasabi sa atin ng Panginoon is when we give with a truthful heart. And we give kung ano yung the best talaga para sa Panginoon. Because the Lord gave yung best niya, di ba? He offered His Son, Jesus Christ. Yung best niya. Pero hindi niya ipinagkait sa atin. And same with us. And the Lord wants to ask offering sa atin, hindi para gusto lang niya ng offering. Kundi ito ay ating obligation at ito yung expression ating pagmamahal sa Panginoon. So when we offer to God, we make sure that we follow His instructions on giving. We make sure that ito ay nakakamit ng standard ng Lord. Ano yung standard ng Lord? This is the best of me. This is the best ng trabaho ko. Ito yung binibigay ko sa Panginoon. Hindi ito yung extra, hindi ito yung kulang, binibigay ko sa Panginoon. So yun po yung gusto ng Panginoon. Kapag nagbigay tayo sa Kanya, it ends. Ano ba? Yung bang mismo, ito ba ay ina-approve ng Lord? Ito ba ay tatagutin ng Panginoon as I offer it to Him? At isang bagay po, hindi lang offering when it comes to money, even to our talent, even to our skills, even yung bagay na pinagkakaroon natin. When we offer it to the Lord and use it in the ministry, God will bless us first. At tulad ng sinabi niya, siya ay tapat, hindi siya yung Diyos na sinungaling ang tulad ng tao. He is faithful that when we serve Him, when we give faithfully to the Lord, He will surely bless us. Yung bar natin ay kumaga mag-umaw pa. Yun yung ating pananampalataya sa Lord. And as we give to the Lord, palagi po natin alalahanin not to parang hindi tayo magkaroon ng entitlement na parang Lord, every day, bibigyan ko ng time kasi sabi mo, ngayon, akin na yung portion to. Kaya, kasi, just to share lang po, dati ako hindi ako ng time, kasi ko, bakit ganito lang yan ako, Lord? Parang may nakaroon na ako ng self-entitlement na ayaw ng title ko yan. At yun po yung character na hindi lang na nagsasabi ng Panginoon. Alam natin ang Diyos, ay grateful at ipagkakalog niya sa atin. Yung lahat ng binigay natin, katulad nga ng sinabi ni Sister March, what you sow is what you will reap. So, tayo po ay magtiwala sa Panginoon at tayo ay pagkakalooban ng Diyos. So, kung ano yung measure na ginamit natin, it will be sa atin ng Panginoon. And more than that, pa rin natin. Amen. So, ayun lang po. Ang conclusion lang for this offertory thought, ayan, ay
When we offer, hindi dahil sa required ako mag-offering sa tulong, hindi dahil sa kailangan kong magbigay sa church, but it is out of our obedience to the Lord and out of our love to the Lord. We offer because I love you, Lord. And I offer my best because this is my expression of my love for you. So, ganun po ang ating maging attitude, no? Kapag nag-offer tayo, Lord, this is my best because I love you, Lord. Because ikaw ang aking buhay, ikaw nagbigay ng lahat ng meron ako. Kung ano yung meron ako, ibinabalik ko po sa iyo. So, this is my best. I give it to you with a cheerful. Amen? Sige tayo po ito ngayon at tayo po ay manalangin.